Kwento ng isang babaeng inasahan ng kanyang mga magulang na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ngunit nasira ang lahat nang pumasok ito sa isang relasyon at nabuntis ng maaga. May himala palang hatid iyon sa kanya. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Masipag na dalaga itong si Daday at tutok sa kanyang pag-aaral. Kaya ganoon na lang siya kapaborito ng inang nila. Bunso sa tatlong magkakapatid na babae itong si Daday. At kabaliktaran ang ugali niya kumpara sa mga kapatid nito. Isang araw nga, habang kumakain sila'y nagsalita sa harap nila itong nanay Menche nila. Ikaw Inday, at ikaw din Neneng. Ayan, gayahin niyo ang bunso niyong kapatid. Ang sipag sa pag-aaral. Baka itong si Daday pa ang aahon sa atin sa hirap. Sambit ng inang ng mga ito. Matapos nabigkasin iyon ng inang nilay, napakunot na lang ng noo nila ang magkakapatid. Pagsasaka lang kasi ang pangunahing pangkabuhayan ng mga ito sa probinsya nila. At kahit di sila namumblema sa pagkain nila'y salat naman sila sa pera. Kaya ganoon na lang ang pagtutulak ng ina nila sa kanilang mag-aral ng mabuti. Ngunit isang araw, nagkausap itong si Inday at Daday. At napag-alaman itong si Daday na nagdadalang tao ang ate nito. Sa puntong yun ay labis ang kaba nitong si Inday dahil sa paniguradong mapapatay siya ng inang nila kapag nalaman niya ang tinatago nito. Sa puntong inamin na nitong si Inday ang kalagayan niya sa inang nito, ay labis ang galit ng inang niya sa kanya. At ilang buwan ring hindi siya pinansin at kinausap nito. Isang araw, nagawang mag-usap ng masinsinan ng magkakapatid. Daday, wag na wag mo akong gagayahin ha. Napakahirap ng ganito. Nandito nga ako sa bahay pero di man lang nakikita at kinakausap ng inang natin, saad ng kapatid niyang si Inday. Ate, wag mo na munang problemahin yan. Magiging okay din niyang si inang. Ang dapat mong gawin ay alagaan ang sarili mo para safe yang si baby. At isa pa ate, wala naman akong boyfriend. At wala pa sa isip ko ang pagbo-boyfriend kaya malayong mangyaring mabuntis ako. Tugon naman nitong si Daday. Nako Daday, hindi mo pa yan masasabi sa ngayon. May time sa buhay nating titibok yung puso mo. At dahil sa pagtibok niyan ay hindi ka na makakapag-isip ng tama. Kaya mag-ingat ka talaga Daday sa pag-ibig. Dagdag pang saad ng ate Inday niya. Sige ate, tatandaan ko po itong payo nyo. Maraming salamat ate ha. Huling sambit nitong si Daday bago umalis papuntang eskwelahan nito. Sa araw-araw ay palagi lang tinutokso itong si Daday dahil simula nang nag-aral sila'y wala pa rin ito siyang naging boyfriend. Ngunit may isang lalaki sa school nilang nag-agaw ng atensyon nitong si Daday. At sa puntong nasilayan niya ito siya'y natulala sa kanya itong si Daday. Naku mga sis, parang napanayata ng kupido itong kaibigan natin ha. Natulala bigla nang may nakita. Sambit ng isa sa kaibigan nito, sabay nagtawanan ang lahat. Magaling ka ring pumili beshi. Si Errol pa talaga ha. Sa bagay, mabait naman yan siya. At never ko pang nakita yang may kasamang ibang babae. Baka ikaw na yun beshi. Saad naman ang isa sa mga kaibigan nito. Nako, hindi no. Hindi mo na ako magbo-boyfriend. Period. Pag-deny naman itong si Daday sa mga kaibigan niya. Ngunit, buwan lang ang lumipas at ginawa nga nitong si Errol na ligawan itong si Daday. Dahil sa may lihim naman na pagtingin itong si Daday sa kanya'y hindi na ito nagpakipot pa at tinanggap niya ang panliligaw nitong binata. At sa puntong yun
ay unti-unting nagbago ang takbo ng buhay nitong si Daday. Dahil nang naging sila na nitong si Errol, ay hindi na ito masyadong nakakapag-focus sa pag-aaral niya dahil sa kakatext nito dito kay Errol. At nagawa na rin niyang maglihim sa mga magulang nito tungkol sa relasyon nilang dalawa ng binata. Hanggang isang araw, "Anak, napapansin ko yata na napapadalas yang kakahawak mo ng cellphone mo. Baka mamaya nagbo-boyfriend ka ng di namin nalalaman," sambit ng inang nito. "Wala inang mga kaklase ko lang to. Nagtatanong sa project namin," pagpapalusot naman nitong si Daday. Ngunit isang araw, dahil sa isang pagkakamaling desisyon nitong si Daday at ng kasintahan niyang si Errol, ay doon na nagkandaletse-letse ang takbo ng buhay nito. Nang nabuntis nitong si Errol itong si Daday. Ngunit nang nalaman niyang bumunga ang ginawa nila'y, bigla na lang siyang tinakasan nitong binata. At sa puntong yon ay labis ang takot nitong si Daday sa inang nito. Dahil sa wala na siyang mukhang maihaharap pa sa inang niya sa sandaling malaman niya ang katotohanan. Kaysa malaman pa ng inang niya sa iba ang nangyari sa kanya'y, ginawa na lang nitong si Daday na aminin na sa inang niya ang katotohanan. Labis ang iyak at paghingi ng tawad nitong si Daday sa inang niya dahil sa pagsira sa tiwalang binigay ng inang niya sa kanya at sa pagwasak sa pangarap nito para sa kanya. Sa sandaling narinig iyon ng inang nila ay labis ang galit at hiyang naramdaman nito. Hanggang sa nagawa niyang itakwil sa pamamahay nila itong si Daday. Walang nagawa itong si Daday sa mga sandaling iyon, kundi tanggapin ang mga masasakit na mga katagang lumabas sa bunganga ng inang nito. At ang desisyon nitong palayasin siya sa pamamahay nila. Sobrang lungkot nitong si Daday sa mga sandaling iyon at iyak siya ng iyak habang lumalakad siya papalayo ng bahay nila. Halos 10 taon ring nawalay itong si Daday sa pamilya nito at sa loob ng 10 taon na iyon ay walang narinig na balita tungkol sa kanya ang mga magulang nito. Hanggang isang araw, bigla na lang nagkasakit ang inang ng mga ito. At kahit walang-wala ang mga ito sa mga oras na iyon, ay ginawa nila siyang dalhin sa ospital dahil sa malubha na ang iniinda nitong karamdaman. At sa araw na ilalabas na sana ng ospital itong inang nilay, bigla na lang itong naiyak nang masilayan niya itong si Daday na papasok ng kwarto nito. Habang umaagos, ang mga luha sa mata nito'y binigkas nitong inang nila ang mga katagang, "Ibang-iba ka na anak ko, ang layo na nang narating mo sa buhay. Daday anak, patawad sa nagawa ko sa iyo noon. Matagal kitang hinanap anak ko. Sa sitwasyon ko pang ito, tayo muling magkakatagpo." Nang marinig iyon nitong si Daday, ay dali-dali niyang niyakap ang inang nito at sila'y nag-iyakan. At simula sa araw na iyon, ay ginawa nitong si Daday na bayaran ang hospital bills ng inang niya. At pinagawan pa niya ng bagong bahay ang mga magulang nito. At doon ay muling nabuklod at naging masaya ang pamilya nito. Mga ka-explorers, ang pagkakamaling nagawa ng isang tao ay hindi dapat nating gawing basihan ng katauhan nito. Dahil kahit anumang mali ang nagawa ng isang tao o gaano man kasama ang isang tao'y meron pa rin ito siyang pag-asang magbago.